Okay na po sa inyo mag-start? Okay. Great morning! Great morning! Sino po isa yung mga bisita po namin? Yes. Taas ang kamay. Okay. O mga dealers, palakpakan natin sila. So, special health talk po tayo, special topic natin. Yung pang mga guest po na nandito, mga may bukod sa leeg o may goiter. Meron bang may goiter na dito sa loob ng kwarto? Wala. Hindi kayo nagdala, sayang naman. No? At any rate, ito naman din, para orientation din sa mga dealers. Para kahit paano, alam naman natin, lagi tayo nakatingin sa mga may sakit ngayon, di ba? Sa mga may bukol. So if ever man na yung bukol, nagdududa ka, goiter ba ito o hindi, at least meron tayong konting kaalaman. Kasi ang kagandahan bilang leader ng Vitaplus, di ba? Habang tumatagal kayo, di ba? Dumadami ang kaalaman natin medical. Kaya na kahit hindi doktor, feeling doktor na rin. Kasi mas marami tayong alam kaysa sa labas. So, sipagan niyo po yung mga part natin ng mga health symposium. Kasi malaking bagay po talaga yun. No? Kasi nga, nagpe-perform naman na talaga yung produkto natin. Isa matter of convincing lang yung mga hindi pa totally convinced. So sa mga guests po na nandito, pakilala lang po ako ng konti, Dr. Harold Tantiangco po ako, isa po akong ENT Head and Neck Surgeon. 1991 doktor na po ang inyong lingkod, so mahabang panahon na yun. No? So, tamang-tama din po, kahit pa paano, yung topic natin ngayon about thyroid awareness, medyo linya ko rin po ng konti. Kasi ang pinupuntahan naman talaga generally na may goiter sa labas, sa actual practice ng medisina, number one, endocrinologist. Kasi thyroid disorder po. Ayan, tulad ni Dr. Alan Hernandez, no? Nire-refer sa amin yung may goiter kung kailangan na bang operahan o hindi. Kasi bilang ENT Head and Neck Surgeon, isa rin po kami sa pwede mag-opera ng bukod sa leeg, which is kasama po ang goiters. Pwede rin po pumunta sa general surgeon. No? Kami dalawa po, parehong nag-opera niya. So, bahala ka na kung saan tayo pupunta. If ever mag-consider ang pasyente na gusto operahan. Kaya na mamaya po, maliwanagan tayo, ano bang advantage kung operahan? Ano bang disadvantage yan? Siyempre, hindi naman lahat yung positibo eh. Meron na tinatawag tayo kung baga parang sa gamot, may side effects yan. So, yun ang pag-aralan natin, no? So, thyroid awareness, understanding goiter and treatment options. Para alam natin, ipaliwanag din sa kliyente yung may goiter, yung options niya. Kasi sa atin naman, walang pilitan. Diba? At least na-represent natin kung ayaw magpo-opera, ito ang posible natin gawin. Diba? So, pag-aralan muna natin ano ba yung thyroid per se. Kasi ang tawag na natin, thyroid gland. Ano? Ang iba kasi, pag sinabi may thyroid ako, akala nila yung dinidescribe may bukol, hindi po mali. Lahat tayo may thyroid gland. Is a gland. Ibig sabihin, pag gland kasi yan, nagpo-produce siya ng something, specifically hormones. Para ganito, no? Mammary gland. Ano naman ba yun? Favorite ni Apple Day siya, mammary gland. Di ba? Nung bata tayo. Bakit? Nagpo-produce ng gatas sa bata. No? Halimbawa naman po, yun naman tinatawag namin na parotid gland, yung dito. Ano ginagawa niya? Pinaproduce niya? Laway naman po. No? So, yun yung namamaga pag meron tayo peke, parotid gland. Nagpo-produce po yun ng laway. No? Yung prostate gland naman, nagpo-produce ng prostatic fluid. So, lahat yan mga glands. No? Si thyroid po natin, no? Isang type ng gland po yan, na-located saan? Sa leeg po natin. Specifically anterior, dito sa bandang harap. No? So, ito ang konting definition. Medyo mahaba eh. Masahin na lang po natin. Hindi na ako. Sabi dito, nasaan daw siya? Nasa neck, just below, sa lalaki Adam Sapo. So, kung sa lalaki, siyempre, kita yung Adam Sapo nasa baba. Kasi parang kanina po, yung isang upline, nagpakita sa akin ng picture, kasi upline ko lang eh. Sabi niya, Dok, ito po kasi yung kliyente ko, meron daw goiter. Kaya lang, yung buko na pinakita sa akin nasa gilid. So, doon pa lang, sa area pa lang, medyo supply ng goiter yun.
Kasi usually, si goiter baba, tapos nasa bandang gitna ng leeg mo. Dito yon, no? So, ang sabi dito, nagpo-produce ng hormones na nagre-regulate ng bodily function, especially metabolismo mo. Ibig sabihin, gaano ka kabilis, pag metabolize, ng kinain mo, i-convert sa energy o fuel. So, mabagal ang metabolismo natin, then medyo konting kain lang, lumululo. Kung mataas ang metabolic rate mo, kahit kain na ng kain, kahit ang ano natin, ang kain natin, yung sa tawag, di ba? Kain piyon, o construction worker, di ba? Minsan dami natin. Pero hindi tumataba. Kasi kaya ng metabolismo nila, i-ano yun, i-consume, no? So, nakaka-influence na rin siya sa heart rate mo. Through yung hormone na pinoproduce. Heart rate, respiration, digestion, mood, lahat halos affected din. Pag may problema, ang thyroid function natin. Wala pa yung goiter, ang thyroid function, wala pa usapan natin, ha? Ang sinasabi dito, ang kondisyon daw, basta lumaki yung thyroid mo. Ibig sabihin, may normal yan. Sabihin na natin, yung 1 to 10 normal. Yung sa'yo, 11 ang size. Ibig sabihin, malaki ng konti, goiter na po ang tawag niya. Normal ang size ng thyroid mo, pero may dumagdag na isang maliit na bukol, goiter pa rin po ang tawag na doon. Mamaya, intindihin natin na bakit gano'n. More commonly, saan daw? Babae. Babae po, mas madalas nagkaka-goiter. Alam naman natin yun. Pero, nagkaka-goiter din po ang lalaki. Sometimes, sabi na dito, affects the way the thyroid function. Kung may goiter po tayo, medyo nababago kasi ang hormone production. So, pag-usapan natin, kasi usually, sa goiter, importante itong hormones na ito eh. Sa mga siguro may kakilalang pasyente o meron may kamag-anak na may goiter, usually, naririnig mo ito eh. TSH, C3, T4. Kasi yan ang primary hormone na pinuproduce po ng thyroid gland natin. Ito yung T3 at T4, galing sa thyroid nyo yun. No? Bakit T3 at T4? Ito lang naman ang konting paliwanag doon, hindi na kailangan detalye. Pag sinabi T4, 4 ang molecule na iodine. Tetraayodo. 1, 2, 3, 4. Dali mo pala intindihin eh. So yung T3, 3 lang. Ang active form sa katawan po natin, itong T3. Diba? So, yung TSH kasi nakasama usually sa thyroid function test. Pag nagpapatest kami, ito sa doktor, TSH, T3T4, TSH, bukod sa ultrasound, hindi yan galing sa thyroid mo. Ito po ay galing sa taas sa brain na po yan. Ang TSH po, ang ibig sabihin dito, thyroid stimulating hormone. The word itself is stimulating. Ibig sabihin, pag tumaas ang rate o ang level ng TSH mo, maapektuhan ang thyroid mo, pwede siya lumaki. Kasi it stimulates. Mamaya, pag-usapan din natin ano yung mga bagay na pwedeng mag-stimulate o magpalaki ng thyroid natin. Etong pang-apat kasi, calcitonin, hindi rin po galing sa thyroid yan. Kaya lang kadalasan, affected yan pag na-operahan ang pasyente. Hindi man po sa lahat. Siguro nakakarinig kayo minsan, ino-operahan ng goiter pagkatapos ng naninigas. Kasi bakit? Bumabagsak ang calcium level sa dugo. Kaya nga ito, calcitonin. It has something to do with calcium metabolism. Siya nagre-regulate eh. Kasi siyempre dapat ang calcium natin nasa normal rate. Pag bumagsak yun, maninigas po tayo. So bakit ito naapektuhan? Pag tinanggal mo kasi, yung nagpo-produce dito, ang tawag namin doon, para-thyroid gland. Magkaiba po yun, hindi yung thyroid gland. Para-thyroid. Ibig sabihin nun, katabi. Katabi ng thyroid nasa likod niya. So pag tinanggal mo to at hindi ka maingat at sumama lahat yun, bakit mga yun? Marami silang maliliit. Usually 6 to 8 yun eh. Pag natanggal mo lahat yun, affected ang calcitonin level mo, doon ang nagkakaproblema. Nagla-lifetime supplement naman sila ng calcium. Yun ang kailangan kasi nila. No? So T3, T4.
From dito sa PPT4, dito makikita natin ang unang dalawang importanteng sakit na related sa thyroid. Ano yon? Yung hypo at hyperthyroidism. Tandaan natin pag sinabi natin hypo, baba yun. Pag hyper, nasa taas yun. Wala pang usapan dito, ibig sabihin wala pa yung goiter sa usapan dito Ito po ay related lang po gaano kataas ang T3, T4 mo. Pag mataas, ang tawag? Hyper. Pag mababa, hypo. So, pwedeng kahit wala kang bukol, normal ang size, pero meron kang sakit na yan. Hindi yung bukol ang nagpo-produce niyan, kundi yung thyroid tissue mo. Diba? So, pag sa laboratorio, mataas at T3, T4 mo, ito yung mga sintomas. Mabilis, malagas ang buhok. Lumuluwa yung mata, pero usually yan, medyo bandang huli na yan. Sweating yung laging pawis sila. Kahit nasa aircon yan, makapapansin mo, siya lang ang bukod tayo pinapawisan. Heartbeat, mabilis. Weight loss, bumabagsak talaga yung mata. Kaya usually minsan alagin po, ang hyperthyroidism o tawag namin dyan, kung may bukol toxic goiter. So dalawang condition ng toxic goiter May hyperthyroidism na may goiter pa. So, bakit nangyayari lahat itong mga to? Tandaan natin, metabolismo ang usapan dyan. Pag tumaas siya, hyper ang metabolismo ng katawan mo. Function ng cells mo lahat exaggerated. Kaya tataas din siyempre ang heart mo. Exaggerated mo. So pag ikaw po, mataas ang metabolismo mo, kahit yung muscles mo, kaya usually isang test sa kanila kasi, papipikitin mo yan, tapos pagkagano'n mo yung kamay. Mapapasin mo yung kamay na lumagano'n. May twitching na tinatawag kami. Bakit? Yung muscles nila hyper din, hindi nagpapahinga. Para lang constantly, 24/7, unknowingly, nag-exercise ka. So, pag nag-exercise ka ba, umiinit ang katawan, hindi. Umiinit. Kaya, pawisin sila. Kaya din, may weight loss. Bakit? Kasi nga, constantly nag-exercise ka. Ibig sabihin, nag-burn ka ng calories. Kaya kadalasan, may hyperthyroidism, payat ang pasyente. Hindi mo pwede sabihin ng pasyente, pumunta sa'yo, may hyperthyroidism ako Bakit? Tapos nakikita mo taba-taba. Imposible mangyari yun. Kasi daw po, yung mata niya parang lumuluwa. May mga tao talagang lumuluwa ang mata kahit wala naman dito. Gusto na natin. Sabi din, may ibig sabihin na regular gas? Laging bloated. Ibig sabihin, pag bloated ka, lagi din may sumising o bloated. Pero exemption yung mga dealer ng Vita Plus kasi pag regular user ka, ututin ka talaga Napansin mo na siguro. Soft ang nails mo, malambot ang buhok. Kasi nga, medyo mabilis ang proseso Hindi pa ready, tumutubo na. Mahirap, matulog. Kasi tanda mo, kahit ang brain cells mo active, kaya ibig sabihin, mahirap ka talaga matulog. Natutulog na yung isipan mo, umaandar pa rin Kasi nga bakit? Hyper lahat Irritability, infertility, even yung pagbubuntis affected. Bumababa ang fertility rate natin. Ito yung muscle weakness. Bakit po? Kasi nga, upos ang energy mo parati. Menstrual period, mababa din. Ibig sabihin, affected din po. Kadalasan, pag may sinabi naman tayong hypo, babalik na rin mo lang naman lahat ito. Ibig sabihin, yung hypo, hindi pwedeng payat. Usually ang hypo. Bata ba? Usually ang hypo, antukin. Di ba dito kanina hindi makatulog? Ano kabaliktaran hindi makatulog? Antukin ka. May weight gain wala pag hypo. May weight gain ka kasi mababa ang metabolismo mo. Pero hindi po kasama yung weight gain. Di ba ang tao kasi napansin nyo? Parang nung bata ka, hirap na hirap ka magpataba. Pero nung dumating ka sa certain age, kahit naman anong gawin mo, hirap ka magpapayat. Kasi as we age, minsan yung metabolic rate natin bumababa talaga. Kahit walang kinalaman dito. So maliwanag dito ang hormone mo, T3, T4, ang magsasabi kung hypo o hyper ka. Paano malalaman naman ngayon kung may goiter tayo? Si goiter is extra
extra enlargement ng size. Whether hypo ka o hyper ka. Pwede may goiter ka na hypo ka. Pwede may goiter ka na hyper ka. Pwede may goiter ka na normal ang T3, T4 mo. Kasi sa pasyente ko minsan, Dok, normal naman yung lumabas sa ano mo, di wala akong goiter. Pero kita-kita mo na may buko dito. Ibig sabihin, hindi yung T3, T4 o laboratory sa dugo mo ang magsasabi kung may goiter ka o wala. Mas magsasabi pa yung ultrasound o imaging o yung itsura physically. Kasi normal nga T3, T4 mo, kaya obviously may bukol ka dito. That's goiter. Normothyroid. Ibig sabihin ng normo, hindi ka hyper, hindi ka hypo. Normal. Kaya normothyroid ang tawag ito. No? So, ano daw yung sintomas ng goiter? Ang sinasabi dito, lump in front of your neck, just below the agansapo. No, dumami na po yun ang nakikinig yan. Meron po ba dito may goiter? Pwede yung makikita kamay. Si ma'am din, no? Matagal na ma'am ang goiter? Sino masalata ang goiter? Pati lang ang mga liit niya. Merong antena. Hindi na masyado. Lumiit na yan, ma'am? Lumiit na ba? Hindi sa loob po. Nasa loob daw. Si ma'am? Ano, opera na? 4 months pa lang. At least maintindihan mo ngayon kung ano yung nararamdaman mo, if ever. Nang si ma'am? Ha? Colloid. So sa biopsy yun nalaman din, ano? Binayopsy, aspiration, ano? Colloid goiter, ang tawag, no? Okay. Pero wala akong nakikita kasi dito na super laki. Meron ba? Yung obviously, meron. Check light. Lumalabas. Sige, tuloy na natin dito, ha? Ang number one symptoms pa rin, no, base sa clinical practice sa mga doktor is yung bukol. Pero hindi ibig sabihin na walang makapangbukol, walang makitang bukol, wala. Kasi minsan may mga bukol na maliliit pa lang. Ibig sabihin kahit kapain mo, hindi mo makakapa. So pwede nga diba, less than once. Ang nakakapa lang usually ng mga kamay ng doktor nyo, pag tinetest kayo, madalas po 1.5 to 2 cm pataas. Anything na mas mababa dito ang size, mahirap kapain mo. Napaka-sobrang galing ng kamay niya sa kapaan. Parang magaling ba sa kapaan niya? Bancho. No? Para masabi mong may goiter kung ganun kaliliit lang po. No? So yung interest natin kasi yung sintomas dito na sinasabi, hindi yan madalas nakikita. Karamihan dito po ay nakikita pag sobrang laki na yung bukol sa leeg. Eh bakit mo pa kailangan niya mo sobrang laki na? Di obvious naman na may bukol ka na. Ano? So kaya lang, paliwanag ko rin ha, feeling of tightness in the throat area para daw sinasakal. Ang problema lang po, maraming babae may pakiramdam na gano'n kahit negative. Hindi ko rin alam bakit uso sa kanila yun eh. Parang sinasakal siguro, nasanay sinasakal na asawa, ganun ba yun? Hoarseness, namamaos. Bago ka mamaos sa goiter, ang kondisyon parati dyan, kasi bakit namamaos ba? Naiipit yung nerve ng vocal cord. So dapat medyo malaki na at matigas ang goiter mo para mangyari yun sa inyo. Ha? Neck swelling, neck vein swelling, yung parang galit na galit yung ugat. Siyempre, nagkagawin na pag sobrang laki na rin po talaga ng buko. So sabi ko siya, tares na sinasabi dito, mahirap huminga, mahirap lumunog, mangyayari lang po yan pag sobrang laki na. Kahit naman siguro kayo nung araw, nakakakita tayo, di ba sa probinsya, minsan may buhat-buhat, may paninda pa, pero ang laki-laki ng leeg. Pero nakakasigaw ko eh. Nakakalakad pa. Buhay na buhay nga eh. So meaning, ito lang talaga lagi namin sintomas na na-encounter. Bukol sa leeg. Is either kita, nakapa, o may ultrasound, o kung ano mang diagnostic ang ginamit sa inyo. Risk factor. Ano yung paano natin malalaman kung ikaw ba posible o potentially magkagoiter o wala? Ito yung sinasabi sa libro ha. Number 1, lack of dietary iodine. Sinauna na po yan palagay ko kasi wala na halos ganyan sa panahon ngayon. Tama ba ako? Kaya ang point ko, sinauna na to pero mas marami ang may goiter ngayon. Doon ka nang magtataka.
So may problema pa rin tayo. Risk factor din ang pagiging babae. Hindi rin nila masabi kung anong factor exactly bakit mas babae ang tinatamaan. Pero ang number one kasi teorya is ganito po. Kasi ang babae po ang nagbubuntis. Bakit do? Kasi iire, hindi po. No? Kasi ganito ang istorya niyan. Pag buntis ka, dalawa kayo. Tama po ba ako? May baby ka. Yung baby mo sa umpisa, wala pang thyroid gland yun habang nade-develop siya. Ibig sabihin, ang organs natin, isa-isang nabubuo. Pag wala pang thyroid si baby at kailangan niya ang T3, T4, kanino manggagaling ang supply? Amen. Kay nanay. Dahil ikaw may sariling pangangailangan. Halimbawa, 10 ang sayo. Kaya si baby humihingi ng 5. Siyempre, mag-15 ka dapat. Obligasyon mo yun. Bakit? Binuo mo yan dyan eh. Di po ba? So, para masuplayan ang dalawa, anong gagawin ito? Mag-overwork siya. Parang factory lang naman eh. Ibig sabihin, sa production line, mahina hanggang doon lang. Biglang nagdoble ang demand. Sa abroad, marami kailangan. Anong gagawin ng factory? Mag-expand ng operation. Ganon din ang thyroid ng babae. Since dalawa na kayo, mag-expand siya, may potential lumaki. Nakuha? So, ano pa sinabi dito? Age. Ang chance mo daw mag-develop ng goiter, mas tumataas pag 40 na pataas. So, amin tayo, sino ang 40 na pataas? Amin na. Ang dami ng potential, no? Medical history. O syempre, may factor talaga ang lahi. Lagi mo sinasabi yan eh. May factor ang genes, kaya lang may trigger. Ano naging trigger? Bakit lumalabas sa lahi? Pag-usapan din natin mamaya. Itong other highly probable causes, ito hindi nasa libro. Basically, binasi ko po ito sa more than 20 years experiences ko sa iba't ibang hospital, sa iba't ibang pasyente ko. Na nakita ko, mukhang may trend na ganito kasi. Kung hindi natin maintindihan to at wala sa libro at di sinasabi ng doktor nyo, kahit operahan ka, di ba, may problema pa rin. No? So ito po ang other highly probable cause, heavy metals. Ano ba yung heavy metals? Yun yung iron, copper, lead, cadmium, ferrous. Ang madalas po sa practice ko nung araw na nagsisimula ko, napansin ko, nagkakagoiter, wala sa lahi. Nagkakagoiter, wala pang 40. Nagkakagoiter, okay naman ng iodine. Isa manggagaling ang goiter nila. Anong usually nature ng work? Marami sa amin po sa South Luzon, nagtatrabaho sa semiconductor factories. Electronic companies. Ano ba ang common na meron doon? Heavy metals. Kaya napansin ko kasi ang babata, tapos minsan po kasi sa isang linya, 3-4 silang mayroon ganun. So, ibig sabihin, nasa environment din, sa workplace natin. Di ba? So, kung yung iba dito, ganun ang background ng araw, hindi maintindihan bakit nagka-goiter, i-consider mo ito na potential source. Kasi minsan sa handling eh, sa hinahawakan nila. Minsan naman, kahit wala doon mismo exposure. Minsan kasi yan, nag-blow ng electric fan, tatama sa'yo. Kung mag-is ka, kakapit sa balat mo. Kaya minsan ina-advise ko, pag doon kayo nagtatrabaho, bago ka matulog sa gabi, mag-hot shower ka. Para yung mga nasa skin mo, hindi mo na ma-absorb tuluyan. Mababawasan ang load natin. Isa pa, ito matagal mo nang binabanggit sa regular health symposium ko. Baka kasi may gumagamit pa sa inyo. Yung Teflon na lutuan. Nauso yan. Bakit? Kumbinyente. Bakit? Hindi natin kitang piprito mo eh. Di ba ang hirap ang prito ng tilapia pagka dumikit sa kaldero? Pagtanggal mo, durog na. Hindi mo dumumuya eh. No? Durog na eh. Kaya nung nauso to, happy tayo. Ang hindi natin naiintindihan, yung coating niyan kasi is chemical-based plastic na nakakabigay ng thyroid problem. Ha? Baka meron pa kayo sa bahay na ganito, itapon nyo na lang. Eh sabi, sayang, eh tabi mo, anong gamit po? Pag matigas ang ulo ng mister mo, pamalo na lang, ha? Isa pa na hindi ko na ilagay dito, na mini-mention ko rin sa health symposium ko, yung triclosan.
Ang triclosan is antimicrobial, pamatay ng mikrobyo. So basically, nasaan po yun? Sanitizer, sabon na antibacterial, toothpaste na may antibacterial component. So, posible na doon pala tatamaan na kayo ng goiter, ha? Hindi sinasabi yan. Kaya nung mga naisip ko, kaya siguro ang dami may goiter din ngayon. Hindi malinaw kasi saan ang galing. So, kung hindi mo ma-advise ang pasyente, di ba? Uulit at uulit lang din. Ito po, iklaro lang natin, ha? Although, binanggit ko naman kanina, hindi po totoong babae lang ang nagkakagoiter. Binanggit ko na sa inyo, kahit lalaki. Kaya lang sa lalaki, bihira talaga ang goiter. Kaya pag naka-encounter ka, parang kahit siya gulat na gulat, marami ang pasyente kaya ba't ako nagka-goiter to? Akala ko sa babae lang yan. Basta may thyroid gland ka, pwede ka magka-goiter. May mas namimili lang ang goiter kasi mas gusto ng babae. Siguro lalaki din yung goiter, ano? Kung gusto babae. Ha? Pero alam niyo naman explanation na kanina about pregnancy, di ba? Kasama po yun, no? So sa lalaki lang po, itong problema with goiter na lalaki, mataas ang percentage na cancer siya. No? Naisip ko, bakit mataas ang percentage na cancer? Kasi kung konti lang din naman kasi nagkakagoiter sa lalaki. Kaya magkaroon ng isang positive na cancer, percent-wise, mas mataas talaga. No? At anyway, ang majority pa rin naman po sa goiter, kung cancerous siya, medyo nasa safe side. Ha? O yan, binanggit ko na rin kanina. Ha? Hindi ka nagkakagoiter dahil kaiiring. Kasi usually ganun eh. Siguro kaya doon ang babae po, kasi pag nanganganak, iri ng iri. Wala pong ganun. Ha? Hindi lolobo ang thyroid mo, kaiiring mo. Ha? Lolobo almoranas nyo, pwede. Pero never ang goiter natin. Ito pa isa, commonly naririnig ko yan. No? Bawal daw kasi ang cabbage, repolyo. Tama ba ako? Narinig nyo? Diba? Sa mga nagkakagoiter. No? Bakit? Although known talaga ang cabbages na may goitrogenic component, kaya lang, ito ang hindi nasasabi sa inyong malinaw. Kasi napansin ko, kahit nung umpisa ako nagpa-practice, yung mga may goiter na na-encounter sa mga party, may handaan, pupunta tayo, di ba? Pag kumakain ng pansit, nakikita ko, tinatanggal yung repolyo. Siyempre, tatanong, ma'am, ba't mo tinatanggal? Bawal sa akin, may goiter ako. Napapakabot naman ng ulo ko. Sabi ko, parang wala akong naaral na ganun nung nagtitraining ako. So, hinanap ko yung reason. Although i-consider siya na goitrogenic, posible. Kaya lang, ang hindi naman sinabi sa inyo, ang nakakagoiter sa repolyo, yung dami ng repolyo kakainin nyo. Ang average daw na potentially pa to na pwede kayo magka-goiter. Kung kakain ka araw-araw ng repolyo, 2 ulo, mataas. Eh, sino kaya kumain ng 2 ulong repolyo araw-araw? Talagay ko, baboy na ang kaya mo. Sa tao, imposible magawa, di ba? Kaya yung sa pansit na konti lang, okay lang po yun. Kasi may one thing ang cabbages po, may benefit din. Especially sa babae. Bakit? Meron yung component o phytochemical na anti-breast cancer naman. O mamili kayo, goiter, breast cancer. O tama sa kala ko, goiter na lang yun. Kung pwede naman wala ang choice, wala na lang tayo. Ha? So, titimplahin lang natin, ibig sabihin, huwag masyadong marami. Ha? Yung amount kasi, ang goitrogenic yan. No? Root crops, ganun din. Yung mga kamote, ganun din. Moderation, walang problema. Pag konti lang, at di ka naman araw-araw kakain ng kamote, di ba? Ano pa ba mga root crops natin? Yung kasaba. Ano sa Tagalog na ba yun? Kalimutan. Balinghoy, kamote kahoy, di ba? Kung paminsan-minsan lang naman, wala tayong problema. Wala pag-usapan. No? So ito usually, yung mga testing sa inyo. Halimbawa, pumunta yung pasyente sa clinic, ang gusto niyo malaman, maintindihan kung may goiter sa wala. O kahit ikaw man, nagtanong sa'yo, di ba, bakit? Di ba taga-Vita Plus ka? Kasi alam ko mga taga-Vita Plus, magaling sa mga may sakit kahit pa paano, kahit may doktor eh. So, palagay mo ba goiter ito? At least maintindihan natin, di ba? Unang-una kasi sa aming mga doktor, number 1 test na ginagawa namin, ito muna, kakapain mo. Kakapain mo yung leeg niya kung nasaan po yung lokasyon ng thyroid.
Eh kung dito, ba't makakapait sa taas? Kung nandito na bukol, gilid, lamang lang, hindi na po yun. Kasi dapat medyo sentro. Kasi yung location niya, alam niyo yung ganito nyo. Trachea, yung daanan ng hangin. Naandun siya nakakapit. Parang dito sa drawing na ito. Nakakapit siyang ganun. So, ang ibig sabihin, ang thyroid gland natin, hindi flat na nakaganon siya. Orientation niya, nakaganon. Parang C-shape, nakakapit kasi itong daanan ng hangin, bilog yan, di ba? So, nakaakap siya doon. So, doon din natin maintindihan yung term na dapat liwanagin din natin. Ang goiter ko ba daw? Paloob, palabas. Medyo controversial din po yan para maintindihan mo. Meron ba talagang paloob? Meron ba talagang palabas? Mamaya po, no? So, number one is thyroid exam. Usually, pag nagta-thyroid exam kami, ang posisyon ng mag-e-examine nasa likod ng pasyente. Ilalagay mo yung kamay mo dito, tapos ang papagawa namin, ipapalunok namin yan. Sabi namin, sige ma'am, sige sir, lunok ng laway. Bakit kailangan lumunok ang pasyente? Para maintindihan mo yung bukol kung tataas o hindi. Di ba, may bukol na dito. Nung kinapa, lunok. Yung paglunok ng pasyente, yung bukol mo, biglang umangat na gano'n, goiter yun. Lamang lang. May bukol dito, nung lumunok, hindi gumalaw, naiwan sa lokasyon, malamang hindi goiter yun. Bakit? Kasi tanda mo, si goiter nakakapit sa lalamunan mo. So every time nalulunok ka, tataas talaga siya. Yun ang characteristic number 1 po ng goiter na bukol. Nakakapit kasi siya dito. Ha? Biglang nagkapaan na gano'n. Pinapatest din, yun nga kanina yung hormones ng thyroid natin, T3, T4, T6. Bakit? Para maintindihan mo, may goiter, may bukol. Hypo ba siya? Hyper o normal? Kaya pinapatest pa rin ito. No? Tapos meron pa ibang other test, pwedeng imaging. Dito kasi high-tech eh. Kasi ito US eh. Kaya sa kanila, CT scan kagad eh, MRI. Sa atin kasi over na ultrasound. Neck ultrasound, kasi mura ang neck ultrasound. Nakikita na naman po ang detalye sa ultrasound lang. Radioactive iodine uptake, o depende na medyo, ito po, isa dulo ng ginagawa. Para malaman lang yung bukol mo kung kumukuha ng iodine o hindi. Yung goiter po natin. So, ganito yan, no? Ayan, ganito. Isang winner po ito, ha? Nagpaalam naman ako sa kanya, gamitin namin yung picture, eh. No? Nagpa-check up sa akin, kasi ang feeling niya, may malaki daw na bukol dito sa ano niya. Kasi minsan, hindi ikaw nakakapansin. Tama? Minsan sabihan ko to, Mari, ba't parang ang laki ng leeg mo, hindi kayo goiter yan. Kadalasan kasi yung iba, mataba lang talaga ang leeg. Merong ganun lang talaga. Okay, malaking muscles mo dito sa tagiliran. Kasi tandaan po natin, no? Si goiter nasa gitna. Tapos, may muscle ka dito. Diba? Ito yung dito eh. Yung pagkano mo, parang nakaganon. So, kung ang trabaho mo naman kasi, ano ba, sa factory, ang trabaho mo, meron ka lagi sinusundan na gano'n. Lalaki talaga yan, siyempre. Kasi muscle yun, di ba? Parang lagi nagbubuhat, kasi siyempre, ito lalaki. So, ang attachment niya, nung dito, malaking ganito niya. No? Pero hindi naman actually goiter. May isang specific na lugar lang na related sa goiter na pwede natin sabihin na hindi naman siya goiter pero kamag-anak. Saan po yun? Yung nandito sa taas. Nandito. Pag nakakaba kayo ng dito, na bilog na bukol, na medyo malambot, at sentrong-sentro, kasi ang ano niya kasi talaga sentro eh. Ang tawag namin doon, thyroglossal duct cyst, lamang-lamang. Sulat ko ha. Basa. Glossal duct. O alam mo namang related kasi nandun yung word na thyroid. Diba? Bakit siya related dito? Bakit nagkaroon ng bukol dito? Kasi alam niyo po, para mas maintindihan natin madali ito, ang thyroid tissue, bago yan nabuo dito, nung habang napo-form ka sa loob ng nanay mo, maliit ka pa lang, wala ka pang thyroid. So habang dumalaki ka, ano nangyayari? Yung thyroid tissue, galing po talaga, kung ito yung dila natin, naano siya sa ilalim ng dila. Habang lumalaki tayo, bababa siya dito. May track na tinatawag yung pupunta hanggang makarating dito, mag-settle dito, na siya titira. Yung track na dinaanan niya,
habang lumalaki ka hanggang sa paglabas mo, mag-close na dapat yun. Sasara na yun. Sa ibang tao nga lang po, merong portion dito sa taas na hindi nagsasara. So may bilog ka na yun. Pag may bilog at nagkaroon ng fluid yun, magkakaroon ka ng cyst yun. Yun ang tinatawag namin, thyroglossal duct cyst. Cancerous, hindi naman po. Hindi delikado yan. No? Pwede tanggalin mo yun naman o papayaan mo na lang. Number one reason naman po, kahit goiter o thyroglossal duct cyst, bakit na-operahan? Number one reason is cosmetic reasons. Ano ibig sabihin ng cosmetic reasons? Pangit kasi may buko sa leeg. Pero para umiksi ang buhay nyo, para magkaroon ka ng grabing kondisyon, medyo maliit lang po ang chance mo. Okay? Kaya kung may goiter kayo, cool ka lang. Bakit? May Vita Plus naman eh. Diba? Yung truck na to na naiwan, kaya usually may ganito eh. May middle loop. Bumaba dito, pagkatapos nag-expand doon, nag-expand doon. Kaya yung dalawa, left and right, connected sa gitna. Connected yan. Nung araw kasi, ang treatment namin, halimbawa may hyper ka. Pag hyper, ang ibig sabihin, mataas, i-prefer mo. Eh paano babawasan yun kung hindi kaya ng gamot? So ang gagawin, babawasan mo yung production line. Tatanggalin mo yung kalahati. Diba? Kasi parang kalahati na nagpuputus. Kasi sobrang naman. Ang problema lang, pag tinanggal mo yung kalahati, yung naiwan lalaki. Kasi hahabulin din niya yung nawala eh. Kaya nangyayari nung araw, nadodoble yung operasyon. Kaya ngayon, ginagawa ng doktor, tinatanggal na lahat. Ang problema, pag tinanggal mo lahat, wala ka ng T3, T4. Anong tawag sa'yo ngayon? Meron kang hypothyroidism. Eh wala ka ng thyroid, sa kukuha. Lifetime, iinom ka naman ng gamot. Yun naman ang problema ko. Hindi ka pa rin magaling. Bakit? Lifetime, may maintenance eh. Ang liver natin, may role din po. Hindi ko may goiter, doon lagi nakapiling ang doktor nyo. No? Kasi minsan, ang nakakalita, may connection ang thyroid sa atay nyo. Bakit? Yung T3, T4 mo, sabi mo, ang mas ginagamit ng katawan natin doon, o active form, yung T3. Yung T4, hindi. Store lang yun. Kumbaga, backup. Pag kailangan mo, sirkulasyon sa dugo, daan sa atay mo, si atay mo ngayon ang magpo-form ng T3. Siya ang gagawa. Babawasan ng isang iodine para maging T3. So, meron talaga atay natin. Di ba ba? Kasi kung sira ang atay mo talaga, may problema tayo sa level ng T3 level natin. No? Hindi ka makakagawa ng T3, which is active form. 80% na paggawa ng T3, T4 mo, atay mo. Ito ngayon, ang pag-usapan natin. No? So, sabi nga natin kanina, may klase ng goiter. Ito yung thyroid natin. Example left and right yan. May tinatawag tayong diffuse. Pag sinabi natin diffuse, malaki lahat. Malaki ang left, malaki ang right. O minsan kahit yung gitna, malaki din. Yun ang diffuse type. Parang lahat ng malaki. Ibig sabihin, pantay. Kita mo sa leeg. No? So, depende sa level ng T3, T4 nyo. Ito po, diffuse. Ibig sabihin, diffuse ang goiter. Kaya lang, halimbawa lang, mataas to. So, ang tawag natin doon, toxic diffuse goiter. Dalawang kondisyon kasi nagsabi. Una, may goiter na. Tapos, abnormal pa to. Kung ang T3, T4 naman ng pasyente mo, mababa, non-toxic o hypothyroid diffuse goiter yan. Ha? So, yung non-toxic kadalasan, meron tayo tinatawag ng T3, T4 naman niya, normal. Posible rin po yan. Tapos, meron pangalawa, nodular type. So, ito ulit yung goiter natin, ha? Ano ba ibig sabihin ng nodular type? May nodule ka. Ibig sabihin, pag may nodule ka, ang lumalaki lang yung specific area sa thyroid mo. Pwedeng may isa doon, may isa doon. Pwede rin maraming maliliit yan. Nodular goiter yan. Kaya dito, yun din yun. Pag may nodular goiter ka, mataas ang T3 at T4 mo, ang tawag? Nodular toxic goiter. Ha? Pag ito naman T3, T4 mo, mababa,
nodular hypothyroid ka naman. Dalawang condition ng examen. Dito, ito po may variation dito. Yung itsura mismo na bukol mo. Pag ang nodule po natin, halimbawa, inisabi ng doktor, sinipsip, o minsan, kita na po yan sa ultrasound. At ang laman niya, tubig, fluid. No? O yung tinawag kanina ni Ma'am na colloid. Ang colloid kasi is liquid. No? Ibig sabihin, ang tawag na dyan, nodular cystic. Kasi ang laman, depende sa laman. Pag naman, sa biopsy, nung tinusukan niya, nakita o sa ultrasound ulit, laman talaga siya, solid type yun. Doon ka medyo dagdagan ng mabasa sa katawan. Kasi tandaan nyo, ang cystic tubig. Ang fluid po, never magiging cancer, tama? Tubig yan eh. Kaya pag sinabi cystic goiter, ang problem kasi hindi pinapaliwanag karamihan sa inyo, pag ang word na cystic, dapat hindi ka nag-worry. Eh kayo kasi marinig mo lang yung word na may cyst ako, natakot ka na. Tama? Kasi akala mo pag cyst, cancer. Hindi po nagiging cancer ang cyst. Kadalasan, 99%. Bakit? Tubig ang laman yan eh. Paano yung maging cancer? Ngayon, kung lalabas na solid, hindi tubig, at laman talaga, doon ka ma-alarman ko. Kaya lang, dalawang klase ha. Pag sinabi natin solid o laman, may benign, hindi cancerous, o may cancerous. 80% to 90% benign. Hindi happy ka pa rin daw. May bubula ko solid daw. Kaya lang, 80 to 90% naman benign. So makaka-relax ka pa rin ng konti. Bakit? Sabi ba, may Vita Plus naman ulit. Ha? Eh, paano ngayon? Kung ang suggestion sa ultrasound, cancerous. Kasi minsan meron kaming grading yan eh. Periods ang tawag namin doon. Yung 4 and 5, highly suspicious. Ibig sabihin, kailangan daw i-biopsy. Halimbawa naman, lumabas sa biopsy mo, cancerous. Anong gagawin nyo? Magsimba na? Magdasal na? Ayun. Magpaitaplasan daw. Dati nung tama-tama. Eh tapos ng promo, sayang. Cancerous. Ito naman ang good news ko sa inyo ha. Siyempre may good news pa rin tayo. Biopsy mo, cancerous. Tandaan niyo po, usually ang cancer ng goiter compatible with life. Naintindihan niyo, ibig sabihin ng compatible with life. Ibig sabihin kung ano dapat yung haba ng buhay mo, hindi niya makikialam. Hindi siya makikialam. Hindi siya ang kinamamatay ng pasyente. Namatay pa yan sa stroke. Namatay pa yan sa komplikasyon ng diabetes. Pero never sa thyroid cancer. Hindi yan binabanggit ng doktor niyo. Huwag niyo sabihin ako nagsabi sa inyo. Bakit hindi sinasabi? Eh hindi kayo magpapa-opera. Kasi the word itself, pag sinabing cancerous na, wala ka na, tuloy ka na. Bahala ka na, Dok, kung anong gagawin mo, mabuhay lang ako. Eh nakalagay pala sa libro, compatible with life. Ibig sabihin, pag sinabing compatible with life, pwede ka mag-try muna ng natural at supplementation. Di mo ba? Kasi nung naintindihan ko yun, just imagine, no? Yung mga pasyente ko na inoperahan ko na lumabas, cancerous, 20 years ago pa, hanggang ngayon, buhay pa. O tanungin ko rin kayo, lahat na nandito sa kwarto nito, sino sa inyo ang nakabalita, ang kapitbahay, kakilala ka mag-anak nila namatay sa cancer ng goiter? Hindi niyo ba naisip yun? Wala. Wala, di ba? Halos, ako na. Tandaan niyo, more than 20 years na akong nag-aalaga. Lahat buhay pa eh. Ano yun? Sabi ko, atibay nyo naman. Hindi kasi compatible with life. Ha? Eh sabi ko, huwag kang magmadaling magpa-opera. Kung hindi naman iiksi ang buhay mo. Alam niyo kung bakit umiiksi ang buhay nila? Bakit? Ay, stress. Eh kasi cancer eh, di ba? Siniseryoso naman, nabidepress, hindi nakakain, hindi na makatulog. Eh doon pa namatay, hindi pa sa cancer ng goiter. Tandaan nyo, kahit cancerous yan, may pag-asa ka. Huwag kang mataranta, ha? Okay? Ano daw yung mix type? Pag sinabi mix, halo. Ano yung halo? May cystic, may solid. Dalawang component niya. Pero tanong nyo, same thing din naman mag-a-apply.
Huwag kayo matakot kahit mixed type ang report ng biopsy niyo o ultrasound. Treatment. Ito yung gamutan sa labas ha. Kung kunyari, hindi kayo sa akin pumunta sa ibang doktor, sa ibang ENT, sa endo, etc. Ito ang gagawin sa inyo. Number 1, may gamot na papainom. Ano po yun? Levothyroxine or yung mga anti-thyroid. Pag hyper ka, bibigyan ka ng tapasol. Kasi kailangan bumaba yung D3T4 mo. Pero ito papansin ninyo ha, kung may pasyente kayong hyper, mataas, na D3T4. Usually nyo, payat, mataba. Payat. Pawisin? Pawisin. Tama, no? So basically, mataas ang metabolismo nila. Pag pinainom namin ito, tapasol, usually after 1 month, 2 months, 3 months, okay yung bababa. Bababa ang T3T4. Ang unang indikasyon, kahit wala kang laboratorio na nakikita mong effective yung gamot, tataas ang timbang niya unti-unti. From 40 halimbawa, nagpunta siya 40 lang, tapos after 3 months, nagpala 44 na, nag-gain yun. Ibig sabihin, bumababa ang hormone. Bumababa ng metabolismo. Di ba? Kaya lang, ito po kasi, effective lang tong tapasol kung ang pasyente po hyper ang goiter. May hyperthyroidism. Paano kung normal? Normal, kaya lang may bukol. Normal ang T3T4, ha? Walang problema. Siyempre, hindi mo papakailaman yun. Hindi pwede itong gamot na to. Tandaan nyo ha? Hindi pwede ito. Kahit nakalagay dyan, anti-thyroid, hindi pwede sa normal yan na may bukol lang. Ang binibigay namin is levothyroxine. Levo. Ito po yun. Ito po ay synthetic na thyroid hormone. Siya po ay synthetic na T3T4. Ibig sabihin, bakit ka magbibigay ng synthetic na T3T4? Kasi nga, di ba, mayroong kang T3, mayroong T4. Usually kasi, baliktaran yan eh. Ito yung TSH po natin, sa kabila, thyroid stimulating hormone. Pag ito po mataas, ito po usually, bababa. Ganun yan. Pag matagal na itong mataas, bababa ito. Kasi bakit? Hindi mo na kailangan mag-stimulate, sobra ka na eh. Yun ang feedback eh, ng brain. Ay, sobra ka na, hindi na kuha. Bababa ko nito. Pero once na ito mong T3T4 mo, bumaba, mapapansin mo sa laboratory ng pasyente, ang TSH niya mataas. Ano ulit ang TSH? Thyroid stimulating. Yung S niya ng keyword, stimulate. Ibig sabihin, mas lalaki, di ba? So kaya nagbibigay sila ng levo para daw ito hindi tumaas. Para hindi lumaki ang bukol mo. Ito naman ang naisip ko. Bakit mo ito pakikialaman kung hindi naman yun ang problema? Kadalasan sa pasyente kung may goiter, normal ang TSH. Normal. Meaning, hindi yun ang problema. Bakit yun ang susolusyonan mo? Ang TSH po natin kasi, ano effect dito? Dapat lahat lalaki. Yung diffuse type, pwede. Kasi ang problema niyan, posibleng mataas ito, kaya lumaki ito. Kaya sabi na, paano kung nodular? Ibig sabihin sa nodular, ito lang ang malaki, dito lang, pero the rest, normal. Ano yun, hindi nakinig yung iba, matigas sa ulo? Hindi pwede yun. Kasi dapat magre-respond yan sa TSH, lahat sila. Meaning, hindi dito ang problema, kaya kami nodules. Pero yun ang gamot, walang choice. Kaya majority ng ginagamot ng levothyroxine, walang uuwian pagdating ng araw, hindi operahan. Gumamit ka ba, ma'am? Gumamit ka, di ba? Ilang buwan ka ng levothyroxine? 1 year, wala nangyari, di ba? Wala talagang mangyayari. Kaya ako, sa pasyente ko, binabanggit ko na agad yun. Ma'am, isa lang ang gamot na pwede namin subukan. Subukan, meaning trial. Wala kasing effective. Alam niyo, nung araw, hindi pa ako ENT, merong isang effective na gamot sa goiter kahit pa paano. Iodine, na wala sa market. Alam niyo na reason? Bakit? Effective. Pag effective, walang maoperahan. Walang pera doon.
Kaya nagtataka ko, bakit nawala yun? Kasi alam ko, yung isang kasama ko, interest, ginagamit yun. So, kung hindi dito ang problema ng nodule, paano gagana yan? Kaya lang para lang may maibigay sa inyo. Wala talagang business. Kaya ang paliwanag ko, binibigyan ko niya, pero huwag ka nang umasa. Kasi majority, 90% pataas, walang mangyayari sa'yo. Mas may mangyayari pa kung supplement ang gagamitin po natin. Ano naman ang paliwanag ko? Kasi na-witness ko talaga eh. Yung pasyente ko eh, 20 years, pinagamit ko yung Lego, wala namang natunaw. Alam nga namang di pa ako makahalata nun. Pwede naman hindi ako makahalata, hindi ko sabihin. Bakit? Kasi pagbalik mo after 6 months, 1 year, operahan kita. Mas malaki kita ko. Kaya lang kung ang target mo, pagalingin ng pasyente mo permanently, dapat maghahanap ka ng alternatibo. Kasi hindi sa akin alternatibo ang operasyon. Bakit po? Kasi lifetime ka mag-maintain ulit ng Lego. Di ba ma, may maintenance ka na yun? Yun ang problema. Bakit ka may maintenance? May problema ka pa rin. Kasi nag-hypo ka naman. Yun ang problema. Ibig sabihin, may sakit ka dati, pinagaling ka, hindi. Pinalitan ka lang na ibang sakit. Kasi hypothyroidism is also a medical condition. May supply din, di ba? Kung kaya natin ayusin sa tamang paraan, doon muna tayo. Bakit yung supplementation posibleng makatulong? Kasi ang nakikita ko, yung hindi nakikita ng ibang doktor eh. Pwede ba? Ano yung highly suspicious kung ibang factor? Chemicals, heavy metals, semiconductor. Diba? Even sabi ko sa inyo, ang fluoride associated sa goiter, tanggalin mo ang toothpaste na may fluoride. Bago ko makalimutan sabihin ulit. Out ang fluoride eh. Ha? Mamaya papakita ko naman lahat yun. I-screenshot nyo na lang na para mas matuloy. Kasi ang problema nga, nakatitig sila dito eh. Hindi ito problema. Bakit nagkaroon ng nodule? Meron something sa loob na nagtitrigger ng reaction. Kung ano man yun, hindi namin alam. Hindi rin alam ng siyensya kasi hindi matest. Pero ang suspect ko, may something na nakuha itong lugar na to na hindi nakuha ng normal. Kaya yun lang ang nagkakaproblema. Kaya nandun na ang bukol mo eh. Hanggang nandun yun, palaki lang ng palaki bukol mo. Eh hindi naman yung susolusyon na levothyroxine mo. Yung mga supplementation kasi, may phytochemicals, may antioxidant. Potentially, kung chemical induce ito, nano-neutralize. So pag nawala yun, anong mangyayari sa reaction niya? Hihinto na ang reaction. Lilimit na siya dahan-dahan. Yun ang isang posibleng paliwanag po doon, ha? Yun ang teorya ko din po, base sa experiences ko. So sa gamot, huwag kang umasa dyan. Mas better pa. Kaya lang ginagawa ko po kasi combination sa clinic. May gamot, mayroong supplement. Bakit? Matigas ang ulo, karamihan ng pasyente. Hindi yan maniniwala pag juice lang ang binigay ko. Dapat may gamot lagi sila eh. Pag bumalik at lumiit, doon ko na i-reveal ang totoo. Ma'am, hindi ka naman gumaling sa gamot mo eh. Sa Vita Plus ka gumaling eh. Eh dahil na-improve na siya, susunod na sa akin yan. Susunod na yan. Tanggalin mo na yung levothyroxine mo, tuloy mo na Vita Plus na. Ganun ang sitwasyon. Kaya lang tandaan nyo, kung may goiter kayo mismo, kakilala nyo, bakit yung aking goiter doon, 1 taon na? Nalaklak ko na lahat bayad, nandito pa rin. Meron talagang matigas ang ulo. Especially nodular. Mas madali pa nga yung diffuse eh. Mas madali ang diffuse. Second option mo, kung gusto mo lang. Surgery. Ito po, ito yung goiter na tinatanggal. Sa surgery naman, ang tinatanong ko sa pasyente, ma'am, kung gusto mong instantly mawala yung bukol mo, magpa-opera ka. Kasi bakit? Once hiniwalay mo din ang bukol, pag-gising mo, wala yung bukol. Kaya lang may bonus ka. Pwedeng nawala ang boses mo. Di ba? Namamausip ka. Tapos, lifetime ka, may hypothyroidism. Pag sumama pa yung parathyroid sa loob, lifetime ka pa, biglaan na lang maninigas. Kailangan ipaliwanag sa pasyente yun. Yung ibang doktor, hindi sinasabi yun. Kaya pag nandun na, doon naman napapakamot na yung ulo ng pasyente. Sana pala dok, sinabi nyo na dati, hindi na sana ako pa-opera. Eh kung sinabi, di ka nagpa-opera, eh di ba, os kita na. Si Ma'am, nagpa-opera na kasi. Pero nasa inyo pa rin yan.
sabi nga sa inyo, nung araw, pwedeng operahan, kanan lang kung kanan lang may bukol. Ang problema nga, tinanggal mo dito, magkakaroon yung kabila. Bakit? Tanda mo lagi kong sinasabi to, ang bukol ay resulta ng problema. Tama? Resulta yan ng something na hindi natin may paliwanag. Pag tinanggal mo ang resulta at yung sanhin nandun pa rin, posibleng ulit? Oo naman. Para din naman breast mass yan, bukol sa breast, tinanggal dito. No? Hindi man daw cancer. Tapos after 6 months, sa kabila meron. Yung bukol, resulta Ay yung lifestyle mo, saan ang galing, nandun pa rin, tutubo pa rin yan. Pwedeng same side, pwedeng opposite side. Hanapin mo yung root saan nagsimula. Diba? So yun ang problema dito Inopera mo resulta, pwede talaga umulit. Next natin, radiation. Kasi yung iba naman talaga may fear, hihiwaan din ko, ayaw ko nun. Ito yung isang option natin, radiation. Ito kasi iodine na radioactive. Iinumin mo lang, okay, madali. Medyo mahal lang. So, yung iodine kasi, ilalagay lang yun sa inumin. Pag inom mo, i-absorb mo yung iodine. Yung thyroid lang po kasi natin ang kumukuha ng iodine sa katawan. Bukod tangi siya, favorite niya si iodine. So, kung radioactive yung iodine, pupunta sa leeg mo, susunugin ngayon yung thyroid tissues mo. Ito lang ang problema. Hindi rin mamimili yan ng normal sa abnormal. Parang imo. Susunugin niya lahat. Di potentially, ano resulta sa dulo? Hypothyroid ka na naman. Maintenance ka na naman lifetime ng gamutan. Pero at least alam nyo na may option gano'n. And then, sabi nga natin, meron tayong natural or complementary. Para maintindihan mo. Ito po. Aralin nyo ito kung may problema ka sa goiter, o ikaw mag-anak mo, o ikaw mismo may fear dahil sa lahi nyo may goiter. Optimize, yun yung dapat. Minimize, yun yung i-avoid. Ano dapat gawin daw? Maganda ang protein intake mo at digestion mo. Kasi ang T3, T4 mo, partly protein na. So dapat, may protein ka talaga sa diet. Tapos dapat hindi lang maganda ang kain mo. Dapat ang digestion ng protein na okay. Ang sumasablay sa digestion ng protein, alam niyo sino? Yung gumagamit parati ng anti-proton pump, ay yung proton pump inhibitor. Yung panlaban sa acid. Mas prone kayo magkaroon ng diferensya sa protein absorption. Kasi bakit? Ang proteina, para ma-digest ng tama, dapat mataas ang acid content ng bituka nyo. Hindi yan matutunaw kung pabababain mo. Kaya madalas yung naka-omeprazole na yan, lagi ang feeling na bloated sila. Kasi yung karne, yung proteina, papasok sa bituka nyo, hindi pa properly digested. Panis ang pasok. Doon ang may problema sa baba. Wala kang acid dito, kaya lang sa baba, problema yun. Hindi yun, tatanggapin ng tama. Maglulong ang sistema nyo sa baba naman. Next natin, iodine. Siyempre, kailangan iodine. Kaya nga iodine salt na Ang napansin ko lang po, simula na inintroduce ang iodine salt, lalo dumami ang goiter. Anong problema doon? Synthetic salt yun. Lagi tayo, kung kukuha ng kailangan mo sa nature, saan nilagay ng Diyos? Yun ang sundan mo. Nasaan ba ang iodine? Nasa talbos ng kamote. Hindi kaya panalo ang Vitaplus mo meron. Nasa ng iodine, nasa seafoods, yun ang puntahan mo. Nangialam ang tao, nilagay sa asin. Yung iodine, kung kailangan mo, bakit hindi ang Diyos ang naglagay sa asin? Tao naglagay dun bakit? Negosyo. Dapat maganda ang iron, i-take din natin. So, kaya nakikita ko, kaya mas prone din ang babae sa goiter Kayo nagkakaroon madalas ng iron problem di ba? Kasi bakit? Human selection natin. Bumababa ng iron absorption. Sa karne, spinach, mataas ang iron nun. No? Zinc, kailangan yung zinc. Ito, sumikat ito nung panahon ng COVID Madalas ang zinc kasi nasaan yan? Dito. Ano ba? Talaba ba ito? Yan ang isang magandang source po sa layo ng zinc. Kaya mga malalaki yan, may kumain ng talaba Vitamin A. Hindi, totoo naman kasi alam nila, pang fertility kasi yun. Hindi naman, ibang talaba naman iniisip ako. Ito talaga literal. Kasi kamukha daw, ewan ko sa inyo. Kung ayaw mo dito, malayo
malayo ka sa dagat, pwede rin ito. Ano ba ito? Ito po ay buto ng kalabasa. Basa. Magandang buto ng kalabasa. Kaya ang problema ng iba, tamad na magbalat ng kalabasa. Nakakabili po niyan, wala ng balat. Umuyain mo na lang ang tamad ka. Vitamin A sa atay at saka sa ito, yellow na kamote. No? Selenium. Ang selenium, second na need bukod sa iodine ng thyroid mo. Ha? Si selenium, kung kumakain kayo ng sardinas, okay na yan. Meron ba dito hindi kumakain ng sardinas? Hindi ko kumakain. O, kumakain, okay po yan, ang source ng selenium. Tsaka ito kasi ay Brazil nut, wala naman sa atin yan, huwag yun intindihan. Pero dito tayo, maximize, iiwasan. Kasi potentially nagbibigay ng goiter ito ha. Chloride, sabi nga sa inyo, toothpaste at tubig, kadalasan ng source niya. Hanap ng toothpaste na walang chloride. Chlorine, ito din po isa. Hindi naman daw umiinom ng chlorinated water. Ang hilig mo mag-swimming. Madalas ang swimming pool, chlorinated. Na-absorb ng balat mo yun. Kung dagat, okay lang. Pag swimming pool, dapat limited time ang babad. Gawa ng chlorine absorption. Isa pa is bromine. Ang bromine madalas yan hinahalo sa harina. So dapat ang bread nyo bromate free. Nababasa niyo, di ba? Tinanggal na sa mga bread natin. Tinanggal nila, pero yung nagtanong ba't tinanggal? Basta nakita mo lang bromate free. Kasi nakaka-goiter pa eh. Kaysa katutak ko lang may goiter, nakakain mo ng tinapay, pwede. Yung pinipili nakasulat bromate free. Kumusta sa panaderia? Kumusta? Sigurado ka sa bromate free? Wala na nakasulat sa supot eh. Goitrogenic din po ang soya product. Yung mga soya-soya na yan ha. Hindi maganda yan, lalo't may goiter kayo. I-avoid natin ang maaari. Ang problema kasi sa soy is genetic modification. No, yung binago kasi nila sa laboratorio. Kung tayo nagkakaproblema. Supposed to be healthy food kasi ito kung hindi pinakailaman na naman ng tao. Ha? Next is artificial sweetener. Usually, diabetico lang naman mahilig gumamit yan. Aspartame, acesulfame, out dapat yun. Kung may goiter kayo, oo. Lastly, vegetable oil ulit. Bida lagi yan sa lahat ng sakit na tayo. Ha? So, magpiprito, gagamit ng oil sa bahay, walang vegetable oil, walang canola oil. It's about time maintindihan nyo, walang vegetable sa vegetable oil. Niloko lang kayo ng sistema. Gamit, coconut oil na lang tayo. Pwede rin ng olive oil kung mayaman kayo. Avocado oil kung madaling hanapin sa inyo. Pero basically, coconut oil is good. O ito, screenshot nyo na para nakapakita nyo. O yung mga friend ko naman sa FB, pwede nyo i-ano sa akin, takan ko kayo. Nakasave naman po yan sa cellphone ko. Ito po ito naman unti-unti na unawaan ng dealers, di ba? Sabi dito, the best kept secret of medicine. Paano magagaling? Yung body mo daw can heal by itself. Agree kayo doon? Yes! Hindi naman tayo kinreate ng Diyos na inutil eh. Alam niya, alam daw magkakamali ka, magkakasakit ka. Pero equip ang sistema natin magpagaling. Ano lang gagawin mo daw? Ibigay mo yung tamang kondisyon. Ano ba yung tamang kondisyon? Alam niyo naman yung tamang kain, tamang lifestyle. Diba? Kasi basically sa tamang lifestyle, number one ito. 95% ng sakit ng tao ngayon dahil sa maling pagkain. Agree? Yes! Tama natin pagkain natin. Ang junk food, tamang pagkain? Tanggalin na natin. Ang fast food, tamang pagkain? Tanggalin na natin. O sino hindi pa kumakain ng junk food at fast food? Taas naman. Wala nga yan. Yan po problema. Yes! Pero kaya, nakasubo ng french fries. Ano ba? It's about time kasi. Hindi lang narinig. Dito at saka dito. Ilagay sa memory. Isang maganda kasi, usually, alam naman natin ito. Lalo sa diet, pagkain ng gulay. Correct? Sa favorite ko kasing diet, usually is Mediterranean diet number 1. Kung may sakit yan, any type ng sakit, goiter yan, cancer yan, normal na sakit yan. You follow yung low carbohydrate intermittent fasting. Malaking tulong po yun sa sakit ng tao. Especially kung mga bukol ang problema natin. Ang napansin ko lang po, sa low carb intermittent fasting, na list kadalasan, ito yung favorite nilang gulay.
na gamitin. Green leafy vegetables, number 1, moringa. Meron tayo sa product? Yung mustard, mustasa, wala tayo. Kale, wala tayo. Spinach, kulitis, meron tayo? Dahon ng sili, meron tayo? Pechay, wala, siyempre. Tangkong, spinach, pwede rin. Kaya lang, ito, wala rin tayong bursa. Hindi ko rin alam kung yung bursa eh. Tagusan ko, tinay tayo. Apat dyan, nasa atin. Diba? Kaya sabi ko, no wonder, marami talaga testimony ang Vita Plus sa goiter cases. Diba? Kasi yung 5 dito, ay yung 4 dito, nasa 5 gulay natin. Ano na lang leasing? Saluyo. Matama kayo. No? So, basically sa 5 power herbs natin, kuha na po yung 4. Kaya lang sa kanilang research, kaya lang, hindi nila naintindihan, critical factor din si saluyo. Ha? Kasi adaptogen po siya, no? So napakaganda kasi kahit sa klinik ko butan, pinapromote ko talaga. Kasi una-una, tamad na rin po ako magpa-opera. Kaya swerte pasyente ko eh. Talaga i-convince kita paano matunaw yan sa natural na paraan. Kasi ayaw ko na operahan kita, kumita ako, pero habang buhay tayong pasyente, doktor. Kasi bakit? Lifetime ka na-maintain. Ibig sabihin, lifetime din ang follow-up mo. Para sa akin, hindi kita na magaling. Inutulang kita. Tama? O, bahala na kayo kung magpapauto kayo, ha? Nasa sa inyo naman yun. Decision po natin yun, no? So, pwede tayong gumamit ng dalandan at guyabano. Siyempre ngayon, ang favorite ko naman talaga, guyabano gold. Pag may bukod, tama? Kaya lang, bakit ko mini-mention pa rin si dalandan? Nung umpisa kami, walang guyabano. Nag-umpisa ako magbigay sa goiter niya, dalandan lang talaga. Effective naman po rin. So choices pa rin. Kasi kung ayaw mo talaga ng guyabano, pwede ka gumamit ng dalandan. No? So ito yung mga patunay lang ha. Ito ang kauna-unahan ng araw. Oh. Si Doktora. Ano na akong pangalan sa kalimutan? Clarita. Clarita, tama, no? Siya po nagkaroon ng goiter. Basically, siya yung unang-unang testimony namin na na-document namin. Na nagka-goiter, after ilang months, tunaw ang bukol. Power! Nakita na sa Rated K, matapin mo rin, ha? Sa YouTube. Nagulat din siya eh. Nagulat siyempre mga kasama niya. Principal ng Caloocan National High School po. Ito rin po, dalandan lang yung araw. Ito rin po, isang dalandan testimony po to. Kitang-kita naman kasi po dito, di ba? Madalas to, ito, itsura pa lang nodular goiter, yan ang malaki na. No? Tapos ito, humupa na. O bago makalimutan, Dok, yung goiter ko ba paloob palabas? Di ba natatanong kayo? Kasi takot kayo pag paloob. Bakit? Kasi iniisip ko, papasok. Sabihin ko sa inyo, walang paloob, lahat yan lalabas. Ang dapat siguro ginagamit kasi ng doktor, nasa bandang loob o nasa bandang labas. Kasi sabi ko kanina, ang thyroid nakahakap na gano'n, di ba? Kung nandito, bandang loob. Pero hindi ibig sabihin paloob. Posisyon lang yan nasa loob. Kasi word ng paloob, may action eh, para pumapasok, paloob. Kaya tatakot kayo. Sabi nga, yan kahit nasa bandang loob, pag lumaki yan, saan ba lalabas yan? Lalabas. Dito, wala na kailangan na pumaloob, dito pupukot sa kanila. Di ba mga wala? Lahat yan lalabas. Kaya nagulat ako sila, Dok, paloob daw yung goiter mo. Sino naman nabasa yun? Sino naman nagsabi yun? O siyempre ako nga, hanap naman ako. Eh wala naman palang ganun. So kinukorek ko lang yung pagkakaintindi na natin sa labas, ha? Na walang paloob talaga. Nasa bandang loob, ayaw po ako. No? Ito po, dalandan gold naman, ay guyabano gold naman to. Medyo obvious talaga yung buko nito, malaki, this size. Tapos after ilang months, medyo madilim niyang kuha, pero humupa talaga yung buko. Ito, mas kitang-kita ito eh. From here, tingin mo nga ito, baka toxic goiter pa ito eh. No? From here, oh, gumanda na. Parang after ito, nag-gluta white pa na. Pumutis eh. So yun yung mga ilang, napakarami na po. Kaya sabi nga sa inyo, kung kayo gagamit, swerte na kung 3 months liliit. No, may ganun talaga mabilis makinig. Sabi nga, meron ding matigas ng ulo. Ang pinakamatigas ng ulo na encounter ko po, umabot kami ng 2 years. Dealer pa naman. Tuwing pupunta sa kliniko, gusto ko na rin tumago. Kasi bakit? Puro reklamo na. Sabi niya, Dok, ano ba naman tong goiter ko? Lahat na ng baril sa power pack na ubus ko, nandito pa rin. Paano ko makakapromote? Tama naman eh. Sabi ko, ang galing sa goiter ito. Tapos kita naman, ito may goiter. Diba?
Recently, nung inilabas first time yung 145 coffee, naging SCQ kasi yan dati. Diba? So, ginamit niya na ginamit. After 3 months, natunaw. Hindi ko alam anong meron sa coffee, pero sa ibang kaso, bumibilis. So, ibig sabihin, pwede kayo magkombinasyon. Kung nababagalan ka na sa Guyabano, nag-platinum ka na, kung ano ng bagay ka na, nandun pa siksik mo yung kape natin. Diyos po kape. Minsan, mas nakukuha yung tamang resulta na bumibilis yan. Ha? So, basically, lalaruin din po natin, no? So, if you want to be healthy for the rest of your life, ano gagawin mo? Magsimula ka na ngayon. Huwag mong antayin, magka-goiter ka bago ka uminom ng Guyabano Gold. Di mo ba? Ang kagandahan, effective na yung product, may negosyo pa ibibigay. Yes, power.